Hindi ko talaga gets bakit hindi pinag-uusapan itong mga good news na ito na nangyayari sa mundo. Gaya nung na-discover sa Japan, alam mo bang sa future baka wala ng tao na may Down syndrome? Doon kasi sa Japan, successfully na nilang naalis ang extra chromosome sa cells na may Down syndrome. Akala ng buong mundo, imposible ito. Para maintindihan mo, ang katawan natin may chromosomes. Yan yung parang instruction manual ng buong katawan. Usually, may dalawang kopya tayo ng chromosome 21. Pero sa Down syndrome, meron silang extra na copy. At itong extra copy na ito ang connected sa Down syndrome. Now, yung mga researchers from Mie University sa Japan, gumamit sila ng CRISPR gene editing. Ang ginawa nila, tinanggal nila yung sobrang chromosome sa lab-grown human cells. Nako, kaya wag na tayong magtaka na ilang dekada mula ngayon, baka wala ng Down syndrome sa mundo. Maliban dyan, sa Brazil naman, may mga na-paralyzed na gumagalaw na ulit. Paano nangyari yun? May treatment silang nadiskubre na ang tawag ay polylaminin. Ang goal nito, tulungan ang na-damage na spinal cord na makabuo ulit ng koneksyon sa utak. Ang spinal cord kasi parang main cable yan ng katawan. Kapag nasira yan, hindi na maayos na makakarating ang signal ng utak papunta sa kamay at paa. Kaya yung treatment sa Brazil, parang inaayos ang putol na kable. Ang example na nag-viral dahil sa treatment na ito ay si Bruno Drummond. Dati, halos hindi siya makagalaw after a car accident. Pero ngayon, naglalakad na siya, bumababa ng hagdan at sumasayaw pa. Okay, ito pa ang isa pang good news. Sa mga malalabo naman ang mata dyan, may naimbento na eye drops na pwedeng palinawin ang paningin mo sa loob ng isang araw. Goodbye eyeglasses na ba ito? Sa US kasi, inapprove na ng FDA ang eye drops called V's para ito sa mga tao na hirap makakita ng malapitan habang tumatanda. Ganito siya gumagana. Sa mata kasi natin, may black circle sa gitna called pupil. Kapag ginamit mo yung eye drops, pinapalit nito yung pupil. At kapag mas maliit ang pupil, mas focus ang pasok ng ilaw sa mata. Kaya ang resulta, mas malinaw ang near vision for several hours. Magti-take effect daw ito 30 minutes after gamitin at pwedeng tumagal hanggang 10 oras. Ito pa, sa France naman, nakaimbento na sila ng artificial heart na pwedeng pansamantalang pumalit sa totoong puso na nanghihina. Ito ay habang naghihintay ang pasyente ng donor heart. Ginawa ito ng French company na Carmat. Ang tawag sa device ay Aeson Artificial Heart. Isipin mo parang robot heart. Kapag kailangan ng katawan ng mas maraming dugo, kayang mag-adjust nung naimbento nilang device. And then ito pa, another good news din. May scientists na gumawa ng 3D printed cells na pwedeng gumawa ng insulin. At someday, baka ito na maging susi na hindi na kailangan mag-inject ang mga taong may diabetes araw-araw. Ganito kasi yon. Sa katawan natin, may pancreas na gumagawa ng insulin. Tapos yung insulin ang tumutulong mag-control ng sugar sa dugo. Pero sa type 1 diabetes, nasisira ang cells na gumagawa nito. Kaya maraming pasyente ang kailangang mag-insulin injection araw-araw. Ngayon, gumawa ang scientist ng tiny cell clusters. Parang mini insulin factory. Hindi siya buong pancreas. Maliit na cells lang na ang trabaho ay gumawa ng insulin kapag tumaas ang sugar. Sa early lab research, gumana sila ng ilang linggo. Grabe nga no mga kamagkano, iilan lang yan sa mga good news na natatabunan na ng sangkaterbang bad news. Deserve nilang ma-highlight para namang magkaroon tayo ng liwanag at pag-asa. Meron pa ba akong nakalimutang good news na deserve ma-highlight? Tara, pag-usapan natin sa comment section. At kung gusto mo pa na magayto pang klaseng good news contents, dito lang yan sa channel ko kaya follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.